taong 2018, sa ilalim ng isang lumang tapayan, natagpuan ang bangkay ng isang babae. Ang pinakanakakakilabot na katotohanan ay ang itsura ng bangkay na natagpuang nakatayo at dilat ang mga mata. Ibig sabihin, noong ang babaeng ito ay buhay pa at humihinga, siya ay inilibing ng buhay ng kung sino man. Nagsimula ang kaso musika noong tag-ulan ng 2011. Sa isang gabing bumubuhos ang malakas na ulan sa isang bahay sa Bulacan, ang manugang na si Elena Reyes ay bigla na lang naglaho na parang bula. Ang kanyang mga damit at sapatos ay naroon pa sa silid, ngunit ang tao ay nawala na parang usok. Ang kakaiba ay ang mga kilos ng kanyang biyenan pagkatapos ng araw na iyon. Habang isinusumpa ang manugang na tumakas daw, ang mga tapayan sa kanilang bakuran ay tila isang sagradong altar na araw-araw niyang pinupunasan at nililinis. Isinara ng pulisya ang imbestigasyon bilang isang simpleng kaso ng paglalayas base sa alibi ng asawa at sa musika, malinis na bahay. Ang ina ni Elena na sumisigaw ng hustisya ay namatay dahil sa sama ng loob at ang kaso ay tila baon na sa limot magpakailanman. Lumipas ang 7 taon at pagsapit ng 2018, nagsimula ang demolisyon para sa isang bagong subdivision. Musika. Ang mga tapayan na binantayan ng biyenan na parang sariling buhay ay nabasag at nadurog. At sa ilalim ng musika, mga basag na banga, natagpuan ang bakas ng manugang na nawala 7 taon na ang nakalilipas na may mga palatandaang inilibing ng buhay. Ang biyena na araw-araw nagpupunas ng tapayan at nag-aalay pa ng isang basong tubig sa ibabaw nito, ano kaya ang musika itinatago niya sa ilalim? Ang bakuran na dapat sana'y pinakaligtas na lugar ay paanong naging pinakamalupit na libingan? Ating tutuntunin ang kwento upang mabigyan ng katarungan ang kaluluwa ng babaeng ito. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe, i-like ang video, at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Ang kabutihang loob na iyan ay magbabalik bilang malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Diyan sa ilalim ng lupa, may kaluluwang dilat na dilat ang mga mata at nakatitig sa akin. Taong 2018, sa isang probinsya sa labas ng Maynila, isang albularyo ang sumigaw ng pagkalakas-lakas habang nakaturo ang daliri sa ilalim ng mga tapayan. Ang mga taong nakapaligid sa kakaibang eksenang iyon ay inakalang isa lamang itong ordinaryong ritual. Ngunit makalipas ang ilang araw, sa mismong lugar na itinuro ng albularyo, isang bangkay ng babae ang nahukay. At ang higit na nakakagulat, tulad ng sinabi ng albularyo, ang bangkay ng babae ay natagpuang nakatayo at dilat ang mga mata. Nangyari ang insidente noong Mayo 2018. Dahil sa pagsulpot ng mga bagong subdibisyon, ang isang tahimik na baryo sa Bulacan ay magulo at maingay dahil sa nakaambang demolisyon. Sa isang lumang bahay na bato sa bungad ng baryo, maaga pa lang ay rinig na ang ingay ng mga dasal at tunog ng mga kampanilya. Ang may-ari ng bahay, bago tuluyang lumipat, ay nagpatawag ng isang albularyo upang magsagawa ng ritual na paglilinis at pagpapaalis ng masamang espiritu. Ang albularyong nakapulang damit ay tila sinasapian habang naglalakad-lakad at nagwiwisik ng asin sa bawat sulok ng bahay. Humihingal na humarap ang albularyo sa mga tapayan sa gitna ng bakuran at malakas na inalog ang kanyang mga dahon. Lumayas ka! Ang mga ligaw na kaluluwa ay dapat nang tumahimik sa kabilang buhay. Ang albularyo, na tila may nakikitang iba, ay nagsimulang umikot-ikot sa paligid ng mga tapayan. Ang may-ari ng bahay at mga usyoserong kapitbahay ay tahimik na pinapanood ang lahat. Ngunit biglang huminto ang pagsasayaw ng albularyo sa tapat ng mga tapayan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa lupang nasa ilalim ng mga ito at bigla siyang nagsimulang manginig na parang dahon. Itinuro ng albularyo ang lupa sa ilalim ng tapayan at sumigaw ng pagkahaba-haba
Diyan, diyan, may tao. Dilat na dilat ang mga mata. Ang may-ari ng bahay na nag-upa sa kanya ay nataranta at lumapit. Ka-Erning, ano po bang sinasabi ninyo? Mga tapayan lang po yan. Ngunit tila hindi naririnig ng albularyo ang sinasabi ng may-ari at napaupo na lamang sa lupa habang nanginginig at nasusuka. May tumulong maitim na likido mula sa kanyang bibig. Nagimbal ang mga tao at dinaluhan ang albularyo. Kahit na nanghihina na, nakatitig pa rin ang albularyo sa direksyon ng mga tapayan at bumulong ng mga salitang hindi maintindihan. Buhay, may taong buhay na nakatayo sa ilalim ng lupa at nakatitig sa akin. Makalipas ang ilang araw matapos ang kakaibang insidenteng iyon, nagsimula na ang demolition sa baryo. Ang mga bulldozer ay umuugong habang ginigiba ang mga lumang pader at hinuhukay ang lupa sa mga bakuran. Ang operator ng backhoe ay walang pakialam na hinukay ang lugar kung saan natumba ang albularyo ilang araw na ang nakalipas. Bigla, isang malakas na crack ang narinig kasabay ng pagyanig ng makina. Mula sa lupa, isang kulay abong istruktura na gawa ng tao, hindi isang ordinaryong bato. Ang lumitaw, pinahinto ng foreman ang trabaho at sininyasan ang mga trabahador. Hoy, sandali! Ano yan? Puso negro ba yan? Ang mga trabahador ay kumuha ng mga pala at piko at bumaba sa hukay upang alisin ang lupa. Ang lumitaw ay isang kakaibang pahabang poste na gawa sa semento. Isa sa mga trabahador ang kumuha ng malaking maso at hinampas ang semento. Matapos ang ilang hampas, nabiyak ang isang sulok ng semento at biglang sumingaw ang isang napakabaho at nakakasulasok na amoy. Ang trabahador na sumilip gamit ang flashlight ay napasigaw at napaatras. Tao! May tao sa loob. Dumating ang mga pulis at kinordona ng lugar. Dahan-dahan nilang tinanggal ang semento sa loob ng makitid at malamig na sementong iyon. Isang kalansay na halos butot balat na lang ang nakakulong sa anyong nakatayo. Ang hepe ng investigasyon na dumating sa lugar ay pinagmasdang mabuti ang suot ng bangkay. Isang lumang leather jacket at punit na palda. Ito ay eksaktong tumutugma sa huling kasuotan ng manugang na si Elena Reyes, na naiulat na nawawala 7 taon na ang nakalilipas. Sinabi ng hepe sa kanyang kasama habang inaangat ang damit ng bangkay. Ito nga si Elena Reyes, yung manugang na nawala 7 taon na ang nakalipas. Parehong-pareho ang damit at sapatos sa flyer noon. Ang kasamang investigador ay hindi makapaniwala habang nakatingin sa hukay. Pero sir, paanong ang isang taong sinasabing naglayas ay matatagpuang nakalibing sa sarili niyang bakuran? At nakatayo pa? Tumingin ang hepe sa bangkay na puno ng lupa at kinuha ang kanyang kwaderno. Ang bangkay ay walang imik, ngunit ang kanyang kalunos-lunos na itsura ay malinaw na nagkukuwento ng trahedya mula sa gabing iyon 7 taon na ang nakalipas. Ang orasan ng kaso ay bumabalik 7 taon bago matagpuan ang bangkay noong Oktubre 2011 sa isang gabing bumubuhos ang malakas na ulan. Sa gabing iyon, sa sala ng bahay ni Elena, malalakas na sigawan ang maririnig. Si Elena, na may pasa sa mukha, ay hindi nagpatinag at inabot ang isang sobre sa kanyang asawang si Ricardo Cardo Morales. Hindi ko na kaya. Pagod na ako sa pananakit mo at sa pambababae mo. Pirmahan mo na to. Si Cardo, na nakahiga sa sofa, ay ngumisi at itinapon ang mga papeles sa sahig. Nababaliw ka na ba? Annulment? Sa tingin mo? Papayag ako? Pinulot ni Elena ang mga papel at sumigaw na puno ng galit. Ibigay mo sa akin ang bahay na to bilang danyos. Isipin mo na lang bayad yan sa lahat ng pasa na ibinigay mo sa akin. Biglang nagbago ang tingin ni Cardo. Tumayo siya at sinabunutan si Elena. Kinuha ni Cardo ang isang mabigat na piraso ng kahoy, 2x2 sa isang sulok at walang pagaw-alinlangang ipinalo sa kanyang asawa. Gusto mo ng bahay? Gusto mo talagang mamatay, ano? Isang malakas na kalabog ang narinig
at si Elena ay bumagsak sa sahig nang hindi man lang nakasigaw. Ang dugong umagos mula sa kanyang ulo ay mabilis na kumalat sa sahig. Si Cardo, na kanina'y nagwawala, ay tila natauhan nang makitang hindi na gumagalaw ang kanyang asawa. Nanginginig siyang napaatras. Binitawan niya ang duguang kahoy. Elena! Gising! Elena! Niyugyug niya ang katawan ng asawa, ngunit si Elena ay walang reaksyon. Sa sobrang takot, ni hindi na niya nasuri kung buhay pa ba ito. Kumaripas siya ng takbo palabas ng bahay. Ang malakas na ulan ay pumasok sa nakabukas na pinto at tanging katahimikan ang naiwan sa sala. Ngunit hindi lang si Elena ang naiwan sa bahay na iyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng master's bedroom at lumabas ang biyenan niyang si Aling Simeona. Nakita ni Aling Simeona ang kanyang manugang na nakahandusay at duguan, ngunit wala man lang siyang bakas ng gulat o pag-aalala. Tumingin siya sa manugang na parabang isang maruming bagay at lumapit. Hay, sa wakas nangyari na rin. Malas na babae. Yumuko si Aling Simeona at inilagay ang daliri sa ilalim ng ilong ni Elena. May naramdaman siyang bahagyang hininga, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi ginhawa, kundi isang malamig na pagkalkula. Tumingin siya saglit sa dilim kung saan nawala ang kanyang anak. Pagkatapos ay pinatay ang ilaw sa sala at nagtungo sa kusina. Kinabukasan, tumila na ang ulan at ang baryo ay bumalik na sa dati nitong payapang pamumuhay. Isang kapitbahay ang dumaan sa bahay ni na Aling Simeona. Aling Sima, ang aga niyo naman. May nangyari po ba kagabi? Parang may narinig kaming kalabog. Si Aling Simeona, habang masusing pinupunasan ang mga tapayan sa bakuran, ay kalmadong sumagot. Wala yon. Yung manugang kong malandi? Tumakas kagabi. Pinigilan lang ng anak kong si Cardo, kaya medyo maingay. Nanlaki ang mata ng kapitbahay. Ano po? Naglaya si Elena. Bumuntong hininga si Aling Sima at umarting naawa sa sarili. Ninakaw lahat ng alahas at pera ko. Siguro may lalaki. Dapat noon palang nalaman ko na. Nang hapong iyon, si Cardo at Aling Simeona ay nagpunta sa presinto para mag-ulat ng pagkawala. Pumunta ang pulis sa bahay nila, ngunit wala silang nakitang anumang bakas ng karahasan. Ang sahig ay napakalinis, na parabang kinuskos ng bleach at sabon, at ang ilang damit ni Elena ay nawawala. Binuksan ng pulis ang walang lamang aparador at tumango. Mukhang nag-impake siya bago umalis. Malinaw na paglalayas ito. Posibleng tama kayo? May kinalaman ito sa ibang lalaki? Si Cardo ay hindi makatingin sa pulis at kinakagat ang kanyang mga kuko. Ngunit si Aling Simeona ay mahinahong hinawakan ang kamay ng pulis. Sir, para hindi po kami mapahiya sa mga kapitbahay, sana po huwag nang lumaki ang issue. Okay lang kahit hindi na siya mahanap. Pabayaan na lang po natin. Sinunod ng pulis ang sinabi ni Aling Simeona. Isinara ang kanyang kwaderno at umalis. Iyon ang simula ng isang nakakakilabot na sikreto na mananatiling nakabaon sa loob ng 7 taon. Lumipas ang 1 linggo mula nang mawala si Elena, ngunit wala pa ring balita sa kanya. Ang pamilya ni Elena ay galit na galit sa desisyon ng pulisya na ituring itong simpleng paglalayas at sinugod nila ang presinto. Ang kapatid na lalaki ni Elena ay hinampas ang mesa ng imbestigador. Sir, hindi po ito tama. Kilala ko ang kapatid ko. Hindi siya maglalayas. Laging may pasa yan sa katawan. Siguradong pinatay siya ng gagong yon. Ang imbestigador, na tila naiirita, ay bumuga ng usok ng sigarilyo. Ginoo, naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo pero wala tayong ebidensya. Naimbestigahan na ang asawa, may alibi siya, at walang nakitang dugo sa bahay. Ang kapatid ni Elena, na namumula ang mga mata, ay nagmakaawa. Haluhugin niyo po ulit ang bahay. Baka may makita kayo sa ilalim ng kama o sa bodega. Kumuha po kayo ng search warrant. Ngunit umiling ang imbestigador. Hindi kami basta-basta makakapasok sa bahay ng iba
para lang hanapin ang isang adultong babae na naglayas dahil sa away mag-asawa. Ganyan ang batas. Maghintay na lang po tayo. Noong 2011, sa isang probinsya, ang karahasan sa tahanan ay madalas na itinuturing na away pamilya lamang at ang pagkawala ng isang babae ay madalas na ipinapalagay na sumama sa ibang lalaki. Habang walang usad ang investigasyon, dumating si Aling Simeona sa presinto. May dala siyang isang lumang kwaderno. Lumingalinga siya at palihim na inabot ang kwaderno sa investigador. Sir, habang naglilinis ako sa kwarto ng manugang ko, nakita ko to sa ilalim ng banig. Baka kailangan yung makita. Binuksan ng investigador ang kwaderno at may nakasulat doon sa pangit na sulat kamay. Kaya kong pumunta kahit saan basta kasama ko siya. Gusto ko nang makatakas sa impyernong bahay na to. Sa isang maulang gabi ng Oktubre, aalis kami. Binasa ng investigador nang malakas ang nakasulat. Sulat kamay po ba ito ng manugang nyo? Tumango si Aling Simeona. Opo, ganyang-ganyan ang sulat niya. Matagal na niya akong binibigyan ng sakit ng ulo. Dahil sa lalaki niya, mukhang planado pala talaga ang pagtakas niya. Ang totoo, ang diary na iyon ay peke at ginaya lamang ni Aling Simeona ang sulat ng manugang. Ngunit sa teknolohiya noon, hindi na ito dumaan sa masusing pagsusuri. Itinuring ng pulisya ang diary bilang pangunahing ebidensya na si Elena ay tumakas kasama ang kanyang kalaguyo. Ang opinyon ng mga kapitbahay ay pumabor din kay Aling Simeona. Nang magtanong ang mga pulis sa barangay hall, nagunahan ang mga tao sa paninira kay Elena. Sinabi ng isang tanod, medyo may pagkarebelde po. Laging sinasagot ang biyenan. Kawawang matanda, iniwan lang. Sumang-ayon ang isa pa. Tama, may nakita akong lalaki na palakad-lakad malapit sa bahay nila isang gabi. Sabi nga ng matatanda, ang pusang tahimik, yun pala ang unang umaakyat sa bubungan. Ang mga ganitong testimonya ay nagpatibay sa negatibong pananaw ng mga investigador kay Elena. Ipinatawag nilang muli si Cardo para sa mas mahigpit na interogasyon, ngunit handa na siya. Nag-away po kami nung gabing yon. Dahil lasing ako. Naitulak ko siya, pero noong umalis ako ng bahay, sumisigaw pa siya. Buhay na buhay siya. So, sinasabi mong pagkaalis mo, nag-impake siya at umalis sa gitna ng malakas na ulan? Tanong ng pulis. Yumuko si Cardo. Hindi ko po alam. Galing po ako sa presinto dahil nakipag-away ako. Pag-uwi ko kinaumagahan, wala na siya. Wala po talaga akong kasalanan. Ang CCTV sa kanto ng kanilang kalye ay sira noong gabing iyon. At dahil sa lakas ng ulan, walang nakakita sa anumang nangyari. Habang tumatagal ang investigasyon, nagsimulang makipagkita si Aling Simeona sa mga investigador. Nag-abot siya ng sobre na may pera. Sir, wala pong kasalanan ng anak ko. Nakakahiya sa mga tao. Sana po ay itigil na lang natin to. Huwag na nating hanapin ang manugang ko. Tinanggihan ng investigador ang pera, ngunit dahil sa paulit-ulit na pakiusap ni Aling Simeona at sa mga ebidensyang nagpapatunay na naglayas nga si Elena, nawalan na sila ng gana. Ang pinakamahalagang ebidensya sana, ang dugo sa bahay, ay imposible nang mahanap. Nang dumating ang soko, nag-spray sila ng luminol, ngunit walang lumabas na reaksyon sa sahig. Dahil sa paggamit ni Aling Simeona ng bleach at sabon, nang paulit-ulit, nabura na ang lahat ng bakas. Ang ina ni Elena, sa kagustuhang mahanap ang anak, ay nagpatawag ng albularyo at nagsagawa ng ritual. Ang kanyang pag-iyak sa harap ng presinto ay lalo lang nagpainis sa mga pulis. Anak ko! Nasaan ka na? Mga pulis, hanapin niyo ang anak ko! Itinuring ng mga pulis ang kanyang kilos bilang isang desperadong hakbang ng isang inang ayaw tanggapin ang katotohanan. Kawawa naman, ayaw lang sigurong aminin na tumakas ang anak niya, kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa. Pinaghihinalaan ng pulisya si Cardo, ngunit nabigo silang patunayan na may naganap na pagpatay dahil walang bangkay. Sa huli, 3 buwan matapos ang insidente,
Isinara ng pulisya ang kaso bilang isang simpleng paglalayas dahil sa away pamilya. Isang maliit na balita ang lumabas sa isang tabloid. 30 anyos na ginang, tumanan, dala ang mga alahas. Pagkatapos noon, nakalimutan na ng lahat. Sa gabing isinara ang kaso, bumili si Aling Simeona ng malagkit na bigas at niyog sa palengke. Sa dilim ng kanyang bakuran, isinara niya ang gate. Nagdala siya ng bagong lutong suman at isang basong tubig sa tapat ng mga tapayan. Inilagay niya ang mga ito sa ibabaw ng tapayan na may mas makapal na lupa. Pagkatapos, ay nagdasal siya ng pabulong. Ineng, malamig ba dyan? Huwag kang aalis dyan, ha? Hindi kita gugutumin habang buhay, basta huwag mong guluhin ang anak kong si Cardo. Ang dasal ni Aling Simeona ay hindi para sa kapayapaan ng kaluluwa ng kanyang manugang. Ito ay isang nakakakilabot at makasariling ritual. Umaasa na ang kanyang krimen ay hindi na mabubunyag kailanman. Ang katotohanang nakabaon sa ilalim ng tapayan ay isinara ng isang katahimikang mas matibay pa kaysa semento. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis na isinara ng pulisya ang kaso ni Elena Reyes ay ang perpektong alibi ng pangunahing suspek, ang kanyang asawang si Cardo. Sinuri ng mga investigador ang bawat minuto ng kanyang mga galaw mula 10 p.m. hanggang madaling araw, ang tinatayang oras ng pagpatay. Ngunit ang kanyang record ay napakalinaw na lalo lang silang nalito. Sumigaw ang hepe ng investigasyon habang tinitingnan ang logbook ng presinto. Paano nangyari to? Patay ang asawa, pero ang asawa niya tulog sa kulungan ng presinto nung oras na yon. Ayon sa record, si Cardo, noong gabi ng insidente bandang 10 p.m., ay lasing na lasing at nakipag-away sa isang beer house. Dinala siya ng mga pulis sa presinto at ikinulong hanggang 7 a.m. kinabukasan. Sumagot ang isang investigador. Oo nga po, sir. Kung papatayin niya ang asawa niya at ililibing, kailangan niya ng 3 hanggang 4 na oras. Pero nung mga oras na yon, nasa loob siya ng rehas. Pinaghihinalaan ng hepe na sinadya ni Cardo na mag-eskandalo para magkaroon ng alibi. Pinuntahan niya si Cardo sa kulungan at kwinelyuhan. Sinadya mong makipag-away, no? Para magkaroon ka ng alibi. Si Cardo, na namamaga ang mga mata, ay nagmakaawa. Sir, anong sinasabi niyo? Nag-away kami ng asawa ko, kaya uminom ako. Masama po ba yon? Wala po talaga akong kasalanan. Pinaghinalaan ng pulisya ang 2 oras na pagitan bago siya dinala sa presinto. Ngunit walang paraan para mapatunayan kung ano ang ginawa niya sa mga oras na iyon. Sa huli, dahil sa perpektong alibi ng asawa, nawalan ng direksyon ang investigasyon. Ang pamilya ni Elena ay nagmungkahi ng isa pang teorya. Kung hindi ang asawa, ang biyenan. Alam niyo ba kung gaano niya pinahirapan ang kapatid ko? Siguradong magkasabwat sila. Ngunit binaliwala ng mga pulis ang kanilang paratang. Ginoo, kumalma po kayo. Posible po bang ang isang matandang hirap ng maglakad ay kayang pumatay ng isang malakas na babae at maghukay ng malalim na libingan? Sa paningin ng mga investigador noon, ang isang 70 anyos na lola ay isang mahinang tao na hindi posibleng gumawa ng ganoong krimen. Iyon mismo ang kahinaang sinamantala ni Aling Simeona. Nang isara na ang kaso, sinimulan ni Aling Simeona na manipulahin ang opinyon ng publiko. Araw-araw siyang pumupunta sa mga umpukan ng mga matatanda, namimigay ng soft drinks at nagkukuwento tungkol sa kanyang manugang. Mukhang maayos naman ang buhay niya. Umiiyak siyang humihingi ng tawad sa akin. Naniwala naman ang mga tao. Sabi ko na nga ba, ganyan talaga ang mga bata ngayon. Nadadala ng tukso. Dahil sa mahusay na pag-arte ni Aling Simeona, si Elena ay tuluyang nakilala sa kanilang baryo bilang isang masamang manugang na iniwan ng kanyang biyenan. Samantala, si Cardo ay unti-unting nalugmok. Dahil ba sa konsensya o takot, araw-araw siyang lasing. Isang gabi, dinala niya ang kanyang kerida sa bahay. Si Aling Simeona, na natutulog, ay narinig ang boses ng ibang babae at biglang lumabas.
Hayop ka! Anong akala mo sa bahay na to? Palayasin mo yung babaeng yan! Sumagot si Cardo. Nay, wala na si Elena. Hayaan niyo na akong maging masaya. Sinampal ni Aling Simeona ang anak. Manahimik ka! Walang ibang babaeng papasok sa bahay na to. Hinding-hindi. Hanggat buhay ako. Natakot ang Kerida at tumakbo palabas. Mula noon, hindi na nagdala ng babae si Cardo sa bahay. Kinuha ni Aling Simeona ang lahat ng kontrol sa pera at naging sobrang obsessed sa pag-aalaga ng mga tapayan. Ulanin man o arawin, hindi siya umaalis sa tabi ng mga ito at paulit-ulit niyang pinupunasan. Maging ang sarili niyang anak ay hindi niya pinapalapit. Huwag kang lalapit dyan. Baka mabasag yan. Ikaw ba ang magbabayad? Isang hapon, ang mga batang naglalaro ng bola ay aksidenteng naipunta ang bola sa bakuran ni na Aling Simeona. Gumulong ito at huminto sa tabi ng mga tapayan. Pumasok ang isang bata para kunin ang bola, ngunit biglang lumabas si Aling Simeona mula sa kusina. May hawak siyang itak. Iwinasiwas niya ito sa hangin at sumigaw na parang hayop. Mga pe! Nyeta kayo! Gusto niyong mamatay! Napaihi sa takot ang bata at tumakbo. Dahil sa insidenteng iyon, tinawag ng mga tao si Aling Simeona na ang lolang baliw sa tapayan. Lumipas ang panahon at ang paghahanap ng hustisya ay unti-unting humina. Ang ina ni Elena ay namatay dahil sa sama ng loob. Nagkawatak-watak ang kanyang pamilya at nawala na ang mga panawagan para sa muling investigasyon. Noong 1995, nasunog ang basement ng police station kung saan nakatago ang mga file ng kaso. Lahat ng ebidensya at dokumento ay naging abo. Tila habang buhay nang hindi malulutas ang kaso. Tumatanda na si Cardo, ngunit hindi pa rin siya makatulog nang hindi lasing. Tuwing may kulog at kidlat sa isang maulang gabi, nakaupo lang siya sa sala at nakatingin sa labas. Isang beses, tinanong niya ang kanyang ina na nagpupunas ng sahig, Nay, ano po ba talaga ang laman ng mga tapayan na yan? Baka hindi lang suka ang laman yan? Natigilan si Aling Simeona. Dahan-dahan siyang lumingon sa anak. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa pagpupunas. Tanging ang tunog ng ulan at ng basahan sa sahig ang maririnig. 7 taon ng katahimikan ang bumalot sa bahay na iyon. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, sa loob ng malamig na semento, isang kuwentong hindi pa tapos ang naghihintay ng tamang panahon. Taong 2018, bago ang bagong dekada, ang Pilipinas ay abala sa mga proyektong pabahay at subdivision. Ang dating tahimik na baryo, kung saan nawala si Elena, ay inabot na rin ng modernisasyon. Idineklara itong residential zone at ang presyo ng lupa ay tumaas ng husto. Ang mga residente na dati magsasaka lang ay nangangarap na yumaman. Para kay Cardo, na baon sa utang dahil sa sugal at alak, ito ay isang biyaya mula sa langit. Tumatakbo siyang pumasok sa bahay. Nay! Yayaman na tayo! Malaki ang bayad ng developer! Makakabayad na tayo ng utang at mabubuhay ng marangya sa Maynila. Ngunit si Aling Simeona, na nagdarasal sa harap ng aparador, ay malamig na sumagot. Hindi ako aalis. Kahit saan pa yan, hindi ako aalis sa bahay na to. Sumigaw si Cardo sa pagkadismaya. Nay, naman. Ilang araw na lang, demolisyon na. Mawawala lahat sa atin. Biglang tumayo si Aling Simeona at kwinelyuhan ng anak. Walang hiya ka? Ibebenta mo ang bahay na to? Sinabi ko nang hindi pwedeng galawin ng mga tapayan, di ba? Natakot si Cardo sa galit sa mga mata ng ina. Dahil sa pera, ang kanilang relasyon at ang kanilang lihim ay unti-unti nang nagkalamat. Ang mga kapitbahay ay napapailing na lang habang pinapanood si Aling Simeona na nagpoprotesta laban sa demolisyon. Nasisiraan na talaga ng baitang matandang yan. Ano bang meron sa lumang bahay na yan? Baka may itinagong ginto sa ilalim ng tapayan. Samantala,
sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Sa Camp Crame, isang investigador ang nagbabasa ng mga cold case file. Siya ay si Detective Benitez, isang veteranong kilala sa kanyang tiyaga. Nakita niya ang file ng isang 30 anyos na ginang na nawala 7 taon na ang nakalipas sa Bulacan at may naramdaman siyang kakaiba. Sarge, tingnan mo to! Isang babaeng sinasabing naglayas noong 2011. Pero sa loob ng 7 taon, walang bank transaction, walang SSS o PhilHealth record, walang cellphone activity. Posible ba yon? Sumagot ang kanyang kasama. Baka naman nagtatrabaho sa karinderya, cash ang sahod. Karaniwan lang yan. Ngunit umiling si Detective Benitez. Iba ang pakiramdam ko dito. Karaniwan. Kahit naglayas, tatawag yan sa pamilya o magpapaospital. Pero itong babaeng to, parang bula na naglaho. May mali dito. Kinasela ni Detective Benitez ang kanyang leave at agad na pumunta sa baryo kung saan nakatira si Elena. Magulo na ang lugar dahil sa demolisyon. Umupo siya sa isang sari-sari store at kinausap ang matandang may-ari. Nanay, may hinahanap lang po akong tao. Naaalala niyo po ba yung kaso 7 taon na ang nakalipas? Yung manugang na tumakas daw? Naalala ng may-ari. Ah, oo, yung pamilya Morales. Oo naman, ang lakas ng ulan nung gabing yon. Nagtanong si Detective Benitez. Kumusta po ang biyenan? Hindi po ba sila magkasundo ng manugang niya? Lumingalinga ang may-ari at bumulong. Hindi, pero matindi ang ugali ng matandang yon. Naalala ko. Sa gitna ng malakas na ulan, kumatok siya dito sa tindahan. Sa gitna ng ulan? Ano po ang binili? Tanong ng detective. Tumango ang may-ari. Semento. Sira daw ang pader nila. Kaya binentahan ko ng 2 sako. Nagtaka nga ako kung paano niya aayusin yon mag-isa sa gitna ng ulan. Nanlamig ang buong katawan ni Detective Benitez. Sa gabing nawala ang manugang, sa halip na hanapin ito, bumili ng semento ang biyenan. Nakaramdam siya na ang semento ang susi sa kaso. Hinanap niya si Cardo, palaging lasing si Cardo, at nagsisimula ng magkaroon ng sintomas ng demensya. Nagpanggap na customer si Detective Benitez at umupo sa tabi niya. Lasing na si Cardo at nagsisigaw, Nay, tama na! Nakikita tayo ni Elena. Mula sa loob ng pader, mula sa loob ng tapayan, sinubukan siyang pakalmahin ng may-ari ng bar. Cardo, tama na yan. Umuwi ka na. Patay na ang asawa mo. Anong pinagsasabi mo? Sumigaw si Cardo. Hindi, buhay siya. Humihinga. Narinig ko. Isinulat ni Detective Benitez ang lahat ng sinabi ni Cardo. Loob ng pader, tapayan, humihinga. Lahat ay tumuturo sa mga tapayan sa gitna ng bakuran. Ilang araw bago ang demolisyon, isang kakaibang eksena ang naganap sa bakuran ni na Aling Simeona. Nakasuot siya ng puting bestida at paulit-ulit na yumuyukod sa harap ng mga tapayan. Ang kanyang dinadasalan ay hindi santo o ninuno, kundi ang mga tapayan mismo. Sana po, mawala na ang galit ninyo at manatili kayo dito magpakailanman. Huwag niyo pong hayaang may gumalaw sa lugar na ito. Si Detective Benitez, na nanonood mula sa malayo, ay nakumbinsi. Hindi iyon isang simpleng dasal, kundi ang desperadong pagtatangka ng isang kriminal na patahimikin ang isang kaluluwa. Sa araw ng demolisyon, pinalibutan ng mga demolition team at backhoe ang bahay. Oras na po! Lumabas na po ang lahat. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Aling Simeona. May hawak siyang lighter at isang galon ng gaas. Ibinuhos niya ito sa paligid ng mga tapayan at sa sarili niya. Huwag kayong lalapit! Isang hakbang pa! Susunugin ko to lahat! Akin ang bahay na to! Natakot ang mga trabahador. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis at bumbero, binomba nila ng tubig si Aling Simeona at hinuli. Habang kinakaladkad, sumisigaw pa rin siya. Wag! Ang manugang ko!
Ang tapayan ko! Mga hayop kayo! Nang matapos ang gulo, lumapit si Detective Benitez sa foreman. Sandali lang po. Ituloy niyo ang demolisyon, pero ang parte ng mga tapayan, ako ang maghuhukay. Nagreklamo ang foreman. Sir, bakit po? Basagin na lang natin yan. Tumingin si Detective Benitez sa mga tapayan. May kailangan lang akong kumpirmahin. Tumingin, pakiramdam ko. May isang lumang utang na nakabaon diyan sa ilalim. Muling umugong ang makina. Ang mga tapayan na 7 taong nanahimik at ang katotohanang nakatago sa ilalim nito ay malapit ng mabunyag, Mayo 87, Dosa, 18. Sa ilalim ng maaliwalas na langit, isang mabigat na tensyon ang bumalot sa bakuran ng mga Morales. Sa utos ni Detective Benitez, itinaas ng backhoe ang pala nito. Sa isang malakas na kalabog, nabasag ang mga lumang tapayan, lumitaw ang maitim na lupa, at patuloy na naghukay ang backhoe. Biglang huminto ang operator. Boss, may sumasabit. Parang bato. Lumapit ang foreman. Isang kulay abong istruktura ng semento ang lumitaw. Baka, Poso Negro to. Basagin nyo na para makadaan ng makina. Isang trabahador ang kumuha ng maso. Pagkatapos ng ilang hampas, biglang sumingaw ang isang napakabahong amoy. Grabe ang amoy! Hindi amoy ng Poso Negro. Ang amoy ay hindi ng dumi, kundi ng nabubulok na laman. Tumakbo si Detective Benitez. Tumabi kayo! Ginamit niya ang kanyang panyo para takpan ang ilong at sinilip ang butas gamit ang flashlight. Sa loob, may nakita siyang isang maputi at bilog na bagay. Nang tingnan niya ng maigi, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay bungo ng tao. Itigil ang trabaho. Tumawag ng soko. Naging magulo ang lugar. Dumating ang mga taga-soko at dahan-dahang tinanggal ang semento. Ang kanilang natuklasan ay kinilabutan maging ang mga veteranong pulis. Sa loob ng isang makitid at malalim na butas, isang kalansay ang nakakulong sa anyong nakatayo. Sir, tingnan nyo. Nakatayo ang bangkay. Tila ipinagsiksikan lang. Dahil sa sikip ng espasyo, hindi gumuho ang mga buto sa loob ng 7 taon. Sa leeg ng kalansay, may nakitang isang lumang scarf. Isang scarf na may bulaklak na disenyo. Naalala ni Detective Benitez ang flyer 7 taon na ang nakalipas. Ito yung scarf na suot ni Elena noong araw na nawala siya. Nahanap na natin siya. Sa Mangga, dumating si Cardo sa lugar. Nang makita niya ang hukay at ang bangkay, nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya. Elena, diyan ka lang pala. Nilapitan siya ni Detective Benitez. Ricardo Morales, inaaresto ka namin sa salang pagpatay at pagtago sa bangkay ng iyong asawang si Elena Reyes. Hindi na nanlaban si Cardo. Hindi ako ang pumatay. Ang nanay ko. Ang nanay ko. Kinabukasan, laman ng mga balita, ang Tapayan murder case. Si Aling Simeona, na nasa ospital, ay napanood ang balita. Blanko ang kanyang mukha habang tinitingnan ang eksena sa kanyang bakuran. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang alaala ang gabing inililibing niya ang kanyang manugang sa gitna ng ulan. Nagsulat si Detective Benitez sa kanyang kwaderno, hindi ordinaryong pagpatay. May kinalaman sa galit o ritual. Tiningnan niya ang pader ng hukay. May mga gasgas na tila ginawa ng isang maliit na bagay, tulad ng kutsara. Bumulong siya. Hindi patay ang inilibing dito. Buhay ang ikinulong dito. Ang mga buto ni Elena, na 7 taon naghintay, ay handa nang magsalita sa pamamagitan ng siyensya. Sa loob ng malamig na autopsy room ng NBI, nakalatag ang mga buto ni Elena. Sinusuri ng mediko-legal na si Dr. Santos ang bungo mula sa labas. Nagtanong si Detective Benitez. Doc, yung tama po ba sa ulo ang dahilan ng pagkamatay? Umamin po ang asawa na pinalo niya. Umiling si Dr. Santos. Detective, tingnan mo. May bali sa bungo.
Pero hindi ito nakamamatay. Maaaring nawalan siya ng malay, pero hindi ito ang pumatay sa kanya. Nagtaka si Detective Benitez. Kung hindi po yan, ano po? Itinuro ni Dr. Santos ang isang microscope monitor. May mga maliliit na butil na nakikita. Ito ang ebidensya. Mula ito sa loob ng trachea at baga ng biktima. Ano po yan? Hindi lang alikabok. Ito ay semento at buhangin. Napakarami. Natigilan si Detective Benitez. Semento sa loob ng baga? Anong ibig sabihin yan? Ipinaliwanag ni Dr. Santos. Kung patay na si Elena noong inilibing siya, dapat malinis ang baga niya. Pero buhay siya. Nang ibuhos ang basang semento, sa sobrang takot, huminga siya ng malalim. Pumasok ang semento sa kanyang baga at yun ang pumatay sa kanya. Napamura si Detective Benitez. Diyos ko, inilibing siya ng buhay. Idinagdag pa ni Dr. Santos. Tingnan mo rin ang mga buto sa paa, may mga gasgas. Ibig sabihin, desperado siyang umakyat palabas habang tumitigas ang semento. Pero hindi niya nagawa. Ipinakita ni Detective Benitez ang litrato ng hukay. Dok, bakit po ganito kahirap ang paghukay? Bakit hindi na lang malapad? Tiningnan ni Dr. Santos ang mga gasgas sa pader ng hukay. Hindi ito hinukay ng pala. Mukhang hinukay ito ng dahan-dahan gamit ang isang maliit na kasangkapan, tulad ng dulos o kutsara. Sa loob ng maraming araw, biglang may naisip si Detective Benitez. Maliit na kasangkapan. Maraming araw. Ang suspek ay hindi isang malakas na lalaki. Isang taong mahina na palihim na naghukay. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Aling Simeona. Salamat sa siyensya. Malinaw na ang lahat. Ang salaysay ni Cardo ay kalahati lang ng katotohanan. Pagkaalis niya, may ibang nagpatuloy ng krimen, isang planadong pagpatay. Tinawagan ni Detective Benitez ang kanyang kasama. Hanapin niyo ang alibi ni Cardo bago siya pumunta sa presinto. At kung sino ang kasama niya sa bahay nung gabing yun. Sumagot ang kasama niya. Sir, may nahanap kaming numero sa lumang notebook ni Cardo. Isang babae na nagngangalang Lorna. Kerida niya noon. May karinderya na siya ngayon sa probinsya. Puntahan natin siya ngayon din. Malamang, alam niya kung sino ang nag-utos na bumili ng semento nung gabing yon. Ang katotohanang isiniwalat ng siyensya ay nagtuturo na sa kanila sa tunay na demonyo. Dala ang resulta ng autopsy, hinarap ni Detective Benitez si Cardo. Alam mo ba kung paano namatay ang asawa mo? Hindi dahil sa palo. Namatay siya dahil nilunod siya sa semento. Buhay, nanginig si Cardo. Hindi ko po alam yan. Tumakas lang ako. Sinungaling! Saan ka nagpunta sa loob ng 2 oras bago ka pumunta sa presinto? Bumili ka ng semento. No? Hindi po. Uminom lang ako sa isang kanto. Wala akong tinawagan. Matapos ang ilang araw na paghahanap, natagpuan nila si Lorna sa isang maliit na karinderya nang ipakita ng mga pulis ang kanilang ID. Namutla siya. Ipinakita ni Detective Benitez ang litrato ng kalansay ni Elena. Napasigaw si Lorna. Si Elena ba yan? Oo. Inilibing ng buhay. At pinaghihinalaan ka naming tumulong sa pagbili ng semento. Hindi po. Hindi ako pumatay. Inutusan lang akong bumili. Sino ang nag-utos? Si Cardo? Umiiyak na umamin si Lorna. Hindi po si Cardo. Ang nanay niya, si Aling Sima. Nagulat si Detective Benitez. Ano? Ang biyena nang tumawag sa'yo? Ikinuwento ni Lorna ang lahat. Bandang 9 p.m. Sa gitna ng malakas na ulan, tumawag si Aling Simeona. Lorna, ako to. Naaksidente si Cardo. Kung gusto mong tulungan si Cardo, pumunta ka sa hardware at bumili ka ng 2 sakong semento at dalhin mo dito sa bahay. Babayaran kita ng malaki. Dahil sa pagmamahal kay Cardo, sumunod si Lorna. Akala ko po talaga para sa sirang pader. Pagdating ko, nakita ko si Aling Sima na nakakapoteng itim. May hawak siyang pala at puro putik ang bota niya.
Walang ibang tao. Inabutan niya ako ng pera at sinabing, "Huwag kang magkakamaling magsalita kundi papatayin kita." Nakakatakot ang mga mata niya. Ito na ang nag-ugnay sa lahat. Ang utak ng krimen ay hindi si Cardo, kundi ang kanyang 70 anyos na ina. Ngunit paano nahukay ng isang matanda ang ganoong kalalim na butas sa maikling panahon? Muli silang nagtanong sa mga kapitbahay. Naalala ng isang matanda. Oo nga, mga ilang araw bago yon, laging may naghuhukay sa bakuran nila. Tinanong ko siya. Sabi niya, naghahanda lang daw siya para sa paglilibingan ng basura. Pero seryosong-seryoso ang mukha niya. Naintindihan na ni Detective Benitez. Planado ang lahat. Inihanda na ni Aling Simeona ang libingan, naghihintay na lang ng tamang pagkakataon. Kumuha kayo ng arrest warrant para kay Simeona Morales. Huliin na natin ang tunay na salarin. Habang papunta ang mga pulis sa ospital, si Aling Simeona ay kumakanta-kanta sa loob ng kanyang silid. Ang kantang kinakanta niya ay ang parehong kantang kinanta niya. 7 taon na ang nakalipas habang inililibing ang kanyang manugang. Ngunit may isang bagay pa silang hindi alam. Sa loob ng hukay, hindi lang buto at lupa ang naroon. May isang huling tinig na naghihintay na marinig. Dala ang arrest warrant, pinasok ni Detective Benitez ang silid ni Aling Simeona. Simeona Morales, inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa iyong manugang na si Elena Reyes. Ngumisi lang ang matanda. Pagpatay? Matanda na ako. Wala akong maalala. Sa interrogation room, nagkunwari siyang bingi o ulyanin. Walang makuha sa kanya ang mga pulis. Biglang may emergency call mula sa NBI. Ano? Na-recover nyo? Ipinakita ng taga-NBI ang isang lumang cassette player, isang Walkman. Nakita ito sa loob ng leather jacket ni Elena. Isang himala. Nakabalot ito sa plastic at pinrotektahan ng jacket. Nasira ang player, pero ang tape sa loob, halos walang sira. Ano ang laman? Pinatugtog nila ito. Unang narinig ang malakas na ulan. Pagkatapos, isang kalabog at ang sigaw ni Elena. Cardo, bakit? Pagkatapos, ang tunog ng pagtakbo, eksakto sa salaysay ni Cardo. Pero ang sumunod ay ang nakakakilabot. Ilang sandali pa, narinig ang boses ni Elena. Mahina. Ang ulo ko. Buhay si Elena. Nagmamakaawa sa kanyang biyenan. Ngunit ang sagot na narinig niya ay hindi tulong, kundi ang tinig ng demonyo. Tumahimik ka. Ito ang paraan para maligtas ang anak kong si Cardo. Ang boses ni Aling Simeona ay kalmado at malamig. Pagkatapos, ang tunog ng lupang ibinubuhos. Sumigaw si Elena. Inay, bakit? Buhay ako! Wag! Manahimik ka. Kailangan mong mawala para tumahimik ang pamilya. Diyan ka lang sa hukay mo. Pagkatapos ay ang tunog ng basang semento. Ang sigaw ni Elena ay naging ubo. Napuno ng katahimikan ang silid. Si Elena, marahil para magkaroon ng ebidensya laban sa pananakit ng asawa, ay laging may dalang recorder. Ang maliit na ugaling iyon ang naging susi sa paglutas ng kanyang sariling kamatayan. Dinala ni Detective Benitez ang recorder, hindi kay Aling Simeona, kundi kay Cardo. Pinatugtog niya ito. Nang marinig ni Cardo ang boses ng kanyang ina, ito ang paraan para maligtas ang anak kong si Cardo. Napasigaw siya at gumulong sa sahig. Tama na! Patayin niyo na yan! Pakinggan mo! Sigaw ni Detective Benitez. Ang huling narinig ng asawa mo ay ang boses ng nanay mo habang binubuhusan siya ng semento. Umiyak si Cardo. Kasalanan ko. Sinabi sa akin ni inay, bago ako pumunta sa presinto, ako na ang bahala sa lahat. Manahimik ka na lang. Akala ko itinago niya lang. Hindi ko alam na pinatay niya ng ganito. Pinagsama ni Detective Benitez si Cardo at ang kanyang ina sa isang interrogation room. Inilagay niya ang recorder sa mesa. Pinatugtog niya ito nang marinig ni Aling Simeona ang kanyang sariling boses at ang sigaw ng kanyang manugang. Namutla siya. Ang kanyang mga kamay
ay nagsimulang manginig. Umiyak si Cardo. Nay, tama na po. Nakarecord lahat, tapos na tayo. Biglang bumalik ang katinuan sa mukha ni Aling Simeona. Ngumiti siya ng nakakakilabot. Oo nga pala, hindi talaga siya basta-basta. Kahit sa kamatayan, guguluhin pa rin niya ako. Inaamin mo na? Tanong ni Detective Benitez. Tumango siya at ikinuwento ang lahat. Nung una, akala ko patay na siya. Pero nakita kong gumalaw ang daliri niya. Kung itatawag ko sa ospital, makukulong ang anak ko at kukunin niya ang bahay namin. Hindi ako papayag, kaya kinaladkad ko siya sa hukay na hinanda ko. Masyadong masikip, kaya inapakan ko ang balikat niya para lumubog. Doon siya nagising at nagmakaawa. Maingay. Kaya ipinabili ko ng semento si Lorna at ibinuhos. Para sigurado, biglang sumigaw si Cardo. Inay, tama na! Ikaw! Sigaw ni Detective Benitez kay Cardo. Bumalik ka sa bahay nung gabing yon, di ba? Umamin si Cardo. Opo, naiwan ko ang wallet ko. Sumilip ako sa bakod. Nakita ko si Inay, naghuhukay. At nakita ko ang kamay ni Elena. Nakaabot palabas ng hukay. Nakita niya ang lahat. Bakit hindi mo siya tinulungan? Natakot po ako. Baka madamay ako. Natakot ako kay Inay. Kaya tumakbo na lang ako at naglasing. Siya ay hindi lang isang saksi. Isa siyang kasabwat. Tiningnan ni Aling Simeona ang anak. Duwag. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, tapos isusumbong mo ako? Sinabi ni Detective Benitez. Hindi mo iniligtas ang anak mo. Sinira mo ang buhay niya. Isinama mo siya sa impyerno. Sumagot si Aling Simeona habang nakatingin sa kawalan. Impyerno? Wala nang mas hihigit pa sa kapayapaan ng sarili kong bakuran at nagsimula siyang kumanta ng isang lullaby. Ang parehong kantang kinanta niya habang inililibing ang kanyang manugang taong 1999 sa korte. Walang emosyon si Aling Simeona, habang si Cardo ay walang tigil sa pag-iyak. Binasa ng hukom ang hatol. Ang ginawa ni Simeona Morales ay isang karumal-dumal na krimen na nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng tao. Hinahatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Ricardo Morales, bagamat hindi direktang pumatay, ay naging kasabwat sa pamamagitan ng hindi pagtulong sa biktima. Habang kinakaladkad palabas, sumisigaw si Aling Simeona. Ang bahay ko! Ang tapayan ko! Cardo, umuwi na tayo! Giniba ang kanilang bahay at naging isang bakanting lote na lamang. Ang mga labi ni Elena ay maayos na nailibing ng kanyang pamilya. Sa kulungan, tuluyang nabaliw si Aling Simeona. Araw-araw niyang kinukuskus ang pader ng kanyang selda na inaakalang mga tapayan niya. Isang gabi, sumigaw siya. Umalis ka! Huwag mo akong tingnan! Nakikita niya sa kanyang isip ang kanyang manugang, nakatayo sa isang sulok, dilat ang mga mata at nakatitig sa kanya. Ang multo na dating nasa ilalim ng lupa ay ngayon ay nasa loob na ng kanyang isipan. Isang habambuhay na parusa. Si Cardo naman ay laging binabangungot. Ang mga pader ng kanyang selda ay tila lumiliit at sinasakal siya. Ang pader na ikinulong nila sa isang inosenteng tao ay naging kanilang sariling walang hanggang bilangguan. Bumalik si Detective Benitez sa bakanting lote. Nag-alay siya ng isang bote, ng alak at bulaklak sa lugar kung saan dating nakatayo ang mga tapayan. Ang kasong ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa batas, lalo na sa pagtugon sa mga kaso ng domestic violence at missing persons. Habang bumubuhos ang ulan, napuno ito ng tubig at umapaw, na parang mga luhang hindi natutuyo ng isang biktimang 7 taon na naghintay ng hustisya. Ang katotohanan, gaano man katagal ibaon, ay laging hahanap ng paraan upang lumabas. Ang boses ni Elena Reyes, na nai-record sa isang maliit na cassette tape,
ang naging susi sa pagbibigay ng katarungan sa isang krimeng halos perpekto. Naway hindi na maulit ang ganitong trahedya na dulot ng kasakiman. Para sa kaluluwa ng namayapa, sumalangit nawa. Kung nakinig kayo hanggang sa dulo, mag-iwan po ng isang komento para sa katahimikan ng kaluluwa ni Elena. Ang kabutihang ipinapakita ninyo sa iba ay tiyak na magbabalik sa inyo at sa inyong mga anak ng makasanlibong beses.